Alright, mga basta, dahil sa kapalpakan sa first week ng depensa kung ano-ano na lang ang paninira at atake sa prosecution ang ginagawa nila. Diyos ko po, Rudy. Wala na silang ginawa. Kaya kung ano ng paninira, doon na lang sila babawi. Pasok, Sir Bad. Ay, Sir Bad, Sir Attorney Enzo. O mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome sa isang namang episode ng aking talakayan. Mga kabunyog, napapansin ko, grabe ang bashing, grabe ang mga trolls, yung mga DDS vloggers, mga supporters, talagang grabe yung paninira nila at atake sa mga miyembro ng prosecution team. Naka-double time sila, naka-double time. Siguro dahil palpak sa first week ang depensa. Kaya lang, yung mga atake nila, mga ad hominem, personal, mga kabunyog, grabe. Example, Kabunyog Manuel Rojas Jr., Kabunyog Lacson, Kabunyog Elmer Imperial. Alam niyo anong example, Kabunyog Milanino? Pati yung laway sa bibig ni Attorney Congresswoman Beatrix Listro, ginagawang issue. At abogada pa naman din ang si Attorney Regal Oliva. Nakita niyo ba yung post niya? Grabe, Tapos kay Terry Ridon may banta. Yung isang councilor doon sa saan ba yun? Sultan Kudarat. Grabe, talagang dahil sa kahihiyan na sinapo nila, dahil sa kahihiyan ng depensa, ang ganti nila sa prosecution, iba-ibang klase, may paninirang personal, may pagbabanta. Mga kabunyog, nakikita nyo ba yon? Napanood nyo ba yon? Kay Helen's Vlog Official, shout out sa iyo. Kay Jan Orly Latusa, BG Badjola, si Bernadette Aguirre, si Jolie Rafael, may sumingit sa atin. May sumingit. Anyway, itong tungkol kay Congresswoman Beatrix Listro, grabe ito mga kabunyog, ang may post itong Attorney Regal Oliva. Ay alam naman natin itong si Attorney Regal Oliva. Ano ito? DDS yan. DDS ito na lawyer, naka-base sa Cebu. Ay di ba ito, tingnan niyo yung post niya, ito yung post niya. Someone should tell Jerville that the laway building up her side lips look so gross. I stopped watching. Matindi ito. Pati ba naman yung bagay na yon? Pati ba naman yung bagay na yon gagawin mong issue? Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Ano ito dahil obvious yung kapalpakan nitong week 1, itong unang linggo ng trial sa impeachment, noong July 6, 7, and 8, obvious talaga, grabe. Palpak yung defense team ni Sara. Yung prosecution, sabi nga ni Congresswoman Beatrix Listro, kung siya ang magagrado, 10/10. Ngayon mga kabunyog, mga kababayan, pinapakinggan, nakikita ko sa social media, grabe ang mga atake. Si Congresswoman Beatrix Listro, pati yung baku-bakong mukha. Naano nyo ba yon? Sabi ng may mga ang mga DDS, kinakalat nila. Grabe ang natanggap mong pera galing kay Romualdez, mali-malitang pera, baku-bako pa rin ang yung mukha. May ganun na mga banat. Grabe mga kabunyog. Hindi nila ina-addressan yung issue sa impeachment. Ang ina-atake na lang nila ngayon yung mga miyembro ng prosecution team. O yun, tama ka Jessica Espegal, laway. Grabe, tama ba yun? At abogada pa naman ang ginagawang issue yung laway daw sa side lips ni Congresswoman Beatrix Listro. Ay grabe itong ito yan mga kabunyog, medyo bastos. Hindi medyo, talagang bastos grabe yung totoo naman, syempre kapag grabe kang ginagawa, hindi mo naman mapapansin na yan. Tsaka ang importante naman kay Congresswoman Beatrix Listro, magaling. Tsaka ang pinag-uusapan dito yung mga issue, yung ground sa yung mga sa impeachment, yung mga ebidensya, yung mga testigo. Pero nagre-resort na ngayon ang kampo ng mga DDS, personal na. Personal na mga kabunyog, mga kababayan. Yun na nga, kahit yung baku-bakong mukha ni Congresswoman Beatrix Listro ginagawang issue. O sandali lang kumusta ang sounds natin kasi malakas ang ulan dito sa amin. Inuulan si Attorney. Okay lang ba? Sa mga kabunyog na nanonood ngayon, hindi ba kayo nadidistract ng ingay ng ulan? Malakas ang ulan ni Attorney. Okay lang, Kabunyog Wayneman? Okay lang, Attorney. Ano ito mga kabunyog? Tinitingnan ko Tommy kasi yung mga Serapor, posts. shout out Kapsat. Grabe. Mga na ito, mga personal na paninira. Pati yung korte ng Alba Tabon, ng shout mukha, out. pati yung laway daw sa side lips ni Congresswoman Beatrix Listro, kinukomentaryohan. dahil hindi lang nila masagot yung mga issue at saka magaling talaga yung magaling talaga yung prosecution itong linggong ito. Dapat bumawi na lang sila sa sunod. Di ba mayroon akong live, ang sabi ko, ito advice ko sa defense, mag-level up kayo. Kung hindi kayo makarecover niyan, ganyan at ganyan ang nangyayari sa inyo, wala, nakakahiya yan. Nakakahiya yan. O di ba napanood niyo ba yung live ko na yon na sabi ko unsolicited advice? Yeah.
Ayun. Agad sa mga bagong pasok, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Bumawi kayo. Kaya ang problema, dahil hindi nila kayang i-counter yung mga issues, yung mga testigo, yung mga Just Con, ebidensya, shout out. ito Just na ngayon Con. ang ginagawa. Personal na paninira, atake sa mga miyembro ng prosecution. Hindi, sa totoo lang mga kabunyog, medyo napapansin natin ito eh. Ibang klase ang ginagawa ng mga DDS. Akala ko nga tapos na yun eh. Nung isang araw, yung laway lang ang pinakialaman. Si Atty. Regal Uliba pa ang nag-post. Pero ngayon na naman mukha, yung baku-bakong mukha daw. Ang ganito ang pagkaka-post. Ang laki daw ng sabi, ang daming pera sa maleta galing kay Romualdez tapos hindi mo may paayos yung mukha mo. Grabe. Foul mga kabunyog, foul ang mga ganyang ano. Ang isa pa, si Terry Ridon. Ito si Terry Ridon. Si Terry Ridon dati na yung paboritong atakihin ng mga DDS. Ang tawag nila kay Terry Ridon si Koki. Si Koki, yung sa TV noon, di ba? Yung si Koki. Kamukha daw ni Koki si Terry Ridon. Gumagawa sila ng mga AI generated ni Terry Ridon. Pero ang matindi ngayon tungkol kay Terry Ridon, binabantaan ng isang counselor sa Sultan Kudarat. Itong John Ton Celestial, sabi nito, pag nasa pakumukha mo, ewan ko na lang. May post na gano'n si Terry Ridon ang pinapatungkulan niya. Pag nasa pako ang mukha mo, ewan ko na lang. Itong counselor ito sa bayan ng Libak, Sultan Kudarat. DDS? Sigurado DDS ito. Ewan natin kung bakit galit na galit siya kay Congressman Terry Ridon. Talagang matindi. Pag nasa pako ang mukha mo, ewan ko na lang. Yun, pagbabanta na rin yun. Pagbabanta yung ganun eh. Kaya lang, sabi rin ni Congressman Terry Ridon, gagawa siya ng mga legal na action laban dito. Nagpapalusot na ngayon itong counselor ng Sultan Kudarat. Nahack daw yung account niya, hindi daw siya ang nag-post noon. Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Ay, Mayayabang. nahack daw yung account niya, hindi daw siya ang may post noon. Yan ang problema dito sa mga DDS na to. Kapag kakasuhan mo na kung ano-ano ng palusot. Masyadong mga ito. Kasi counselor pa naman siya ng bayan ng Libak, Sultan Kudarat. Pwedeng ang legal action diyan, ireklamo sa ireklamo sa DILG, ireklamo sa ombudsman. Nagwarning na si Congressman Terry Ridon, gagawa siya ng mga kaukulang legal actions laban dito sa counselor na ito. Kaya lang biglang nag-post na nahack daw yung kanyang account. Wow. Magbabanta ka. Tapos pagdating ng winawarningan na, nakakasuhan, sasampahan ng mga legal na aksyon. Bigla nahack yung account. Wala, hindi uubra yan. Hindi uubra yan. Counselor ka pa naman. Dapat pag counselor ka, elected official ka. Ang mga sinasabi mo, pinupost mo, ginagawa mo, maging maingat. May ethical standards ang mga public officials. Abogado pa naman yan si Terry Ridon. Sabi ni Congressman Terry Ridon, nag-iisip siya ng mga legal actions na pwede niyang gawin dito sa isang counselor ng Sultan Kudarat, bayan ng Libak. Ito mga kabunyog, malamang itong ito, DDS ito. DDS. Hindi natin alam bakit sobrang galit niya kay Congressman Terry Ridon. Member lang naman yan ng prosecution team eh. Trabaho lang naman yun bilang congressman. Bakit ganun ang kanyang galit dito? Ito mga kabunyog, mga kababayan. So, sabi ni Congressman Terry Ridon, pinag-iisipan niyang ng mga legal actions. Kaya lang ang ginawa nung counselor, ang pangalan ng counselor ay ano ba 'yon? John Celestial ba 'yon? John Celestial? Ton Celestial. Ito yung nag-post ng pag nasa mukha mo, ewan ko na lang. Biglang nahack yung account. Pag may mga ganun ng problema, nahahack na ang account. Ganyan yung mga palusot niyan. Pero hindi uubra yan. Hindi uubra yung palusot na yan na nahack yung account. Si Congressman Chel Diokno, ayan, isa pa ito si Congressman Chel Diokno. Binibira naman ni Lorraine Badoy. Si Lorraine Badoy naman ang bumibira kay Congressman Chel Diokno. Ang bira naman ni Lorraine Badoy, syempre si Chel Diokno, anak yan ni dating senador Jose Capipe Diokno. 'Yon, anak yan si Chel. Sabi ni Lorraine Badoy, DDS ito si Lorraine Badoy, yung Red Tagger. Pepe Diokno gave his life fighting the plunderer Marcos Sr. Winasak mo ang pangalan niya. Yan naman So, inaatake naman ni Lorraine Badoy si Congressman Chel Diokno. Nandyan sa picture si Congressman Chel Diokno. Ayan, katabi ni nakuberan ko kasi. Katabi ni Beatrix Lustro si Chel Diokno. Si dating senador Jose W. Diokno. Kilala talaga yan, human rights lawyer yan. Panahon noon ng diktadura kasi ni Marcos Sr.,
kasama yan nila Ninoy Aquino, Lorenzo Tanyada, na lumaban sa Marcos dictatorship. Matalino yon si Jose W. Diokno. Ano yon? Isa yun sa mga may pinakamataas na na grade sa bar. Si Jose W. Diokno. Jose Wright Diokno. Kaya tinatawag siyang KPP dahil pag Jose, di ba Pepe? Ngayon, anak nun ni Jose W. Diokno, itong si Chel. Ang bira ni Lorraine Badoy, sinisira daw ni Chel Diokno ang pangalan ni KPP Diokno. Kasi si KPP Diokno daw lumaban sa diktadurang Marcos. Lumaban sa plunderer na si Marcos Sr. Ngayon daw si Chel Diokno, kabaliktaran. Sinisira daw ni Chel Diokno ang pangalan ni Pepe Diokno. Hindi naman sinisira. Sa katunayan, sinasabuhay, binubuhay ni Congressman Chel Diokno ang marangal na pangalan ni KPP Diokno. I don't know about your past. Ano lang 'yun? Ang ibig sabihin ni Lorraine Badoy para masabi mong naglilive up si Chel Diokno sa pangalan ng kanyang ama, si KPP Diokno. Sasama pala siya sa DDS para labanan ang Marcos. Parang ganun yung ibig sabihin ni Lorraine Badoy. Ang ginagawa ni Chel Diokno, akbayan representative yan eh. Linalabanan niya ang korupsyon. Kasama siya doon sa managot ang lahat ng sangkot. Pagdating sa Marcos, hindi naman tao ng Marcos si Chel Diokno. Kasamahan niyan si Chel Diokno ni Risa Hontiveros. Magkakasama sila nila Percy Sindanya. Mga akbayan yan. Magkakaalyado sila nila Laila de Lima ng Mamamayang Liberal sa kayong Makabayan Black. Sila Congresswoman Rinico, si Congressman Antonio Tinio. So, hindi naman yan mga pro-Marcos eh. Totoo, magkakakampi kasi ngayon yung mga identified na pro-Marcos tulad nila Congresswoman Beatrix Listro, Congressman Joel Chua, Congressman Terry Ridon. Yung mga nasa prosecution team, marami doon mga pro-Marcos na mga kongresista. Pero sumasama lang naman doon sila Chel Diokno dahil nagkakaisa sila sa pag-convict kay Sara sa impeachment. Hindi naman ibig sabihin na pro-Marcos sila. Di ba? Ano yan eh? Hindi naman ibig sabihin na mga prosecutor sila Laila de Lima, sila Rinico, sila Chel Diokno, kasama sila sa prosecution team laban kay Sara Duterte. Hindi naman ibig sabihin na pro-Marcos na sila. Itong si Lorraine Badoy, dispalinghado ang argumento nito eh. Dahil lang pala sumasama sa defense ay sa prosecution sila Chel Diokno, pro-Marcos na sila dahil anti-Duterte sila. Consistent naman si Chel Diokno. Hindi naman yan kasama sa hindi naman siya pro-Marcos. Kaya lang hindi siya masyadong tumitira ngayon sa Marcos kasi ang maraming issue ngayon sa Duterte. Pero yung mga programa ng administrasyon na sa tingin nila Chel Diokno ay hindi dapat suportahan, hindi nila sinusuportahan. Ang pinapalabas kasi ni Lorraine Badoy, tao na ng Marcos si Chel Diokno. At dahil tao na ito ng Marcos, sinira na daw ni Chel Diokno ang pangalan ng ama nito. Di ba tinanong si Yussi Claire Castro, anong masasabi ni Yussi Claire Castro kila Chel Diokno? Sabi niya, pagdating sa impeachment ni Sara, magkakasama yung mga pro-Marcos at saka mga dilawan at kakampings. Pati Makabayan Black, yung mga leftist, magkakasama yan. Pero pagdating sa mga programa ng administrasyon ni Marcos, na sa tingin nila Chel Diokno hindi dapat suportahan, kinukontra yan nila Chel Diokno. Kaya hindi totoo yung sinasabi ni Lorraine Badoy na sinira na ni Chel Diokno ang pangalan ng kanyang ama. Ano lang ang stand nila Chel Diokno. Kung tama, kung mali. Sa pagkakataong ito, tama naman yung ginagawa ng mga pro-Marcos na mga kongresista, magkakasama sila laban kay Sara sa impeachment. Pero yung mga programa ng administrasyon na sa tingin nila hindi naman dapat suportahan, dapat din namang labanan, dinalabanan din nila. Itong mga DDS na ito, si Lorraine Badoy, ang gusto niya para maging consistent si Chel Diokno katulad ng kanyang ama, dapat labanan din daw si Marcos. Ngayon daw kasi kakampi na ng Marcos sila Chel Diokno, hindi na daw ito nagli-live up sa pangalan ng ama. Mali yung ganyang pagtingin ni Lorraine Badoy. Sa bagay, ano namang aasahan mo kay Lorraine Badoy? Ano namang aasahan mo diyan? Ang isa pa mga kabunyog, ang isa pang ginagawa ng mga DDS ngayon, dahil nga obvious na talo sila dito sa week 1, itong unang linggong ito, yung defense team napahiya talaga. Ang ginagawa nila ngayon kung ano-anong paninira na lang. Halimbawa, yung tungkol doon sa yung abogado ng prosecution, si Atty. Ligutan, inargue niya na mayroon ng ruling ngayon ang Korte Suprema na ang photocopy ay good as original na yan. Kumbaga mayroong jurisprudence na ngayon na ang photocopy pwede mo nang gamitin yan at tinatrato na yan ng korte na ang admissibility niyan, ang effect niyan good as ng pareho ng sa original. Ganun yung may jurisprudence sa ganyan ngayon ang Korte Suprema. Ginamit na argumento yon ni Atty. Ligutan.
sinang-ayunan naman ng presiding officer ni Chis Escudero. Ay ngayon, ginagamit na katatawanan yan ng mga DDS. So nagpiprint sila ngayon, nagpo-photocopy sila ng pera. Ito, pwede nyo nang ipambili ito. Kasi sabi ng prosecution, good as original na ang photocopy. Dispalinghado naman yung ganung argumento. Hindi naman ganun ang ibig sabihin nun. Ang problema, mayroong mga lawyers at na mga DDS na nagpiprint ng pera, nagpo-photocopy. Tapos piniprint. Bawal yun. Kaya itong mga DDS na ito, dispalinghado ang kanilang mga argumento. Ang kanilang pagkakakuha, mali. Hindi naman ganun ang ibig sabihin nun. Kaya, hindi ganun. Ngayon, kinakalat nila yun. Ganun yung propaganda nila. Dahil daw sabi ng prosecution, ang photocopy is as good as the original. Di okay. So, pwede na palang ipambayad sa tindahan itong photocopy ng mga, ng pera. Ay napaka... Alam nyo, naano ako dito sa mga DDS na ito, mga kabunyog, mga kababayan. Ang nakakatawa sa kanila, may mga vloggers ng DDS tulad si Banat Bay. Napahiya ang prosecution. Durog ang prosecution sa unang linggong ito. Wasak daw ang ay mga kabunyog, mga kababayan. Mayroong mga independent minded na mga lawyers. Mayroon ako mga kilala. Yung dean, yung isang law dean, si Attorney Roy, independent minded yon. Si Professor Jane Franco ng UP, independent minded yon. Lahat halos ng mga lawyers, pati independent minded na mga lawyers, lahat sila nagsasabi na napanalo ang prosecution itong week 1 na ito at kailangang mag-ayos ang defense. Ngayon, ang ginagawa ng mga DDS para maka-recover kung ano-anong ginagawang mga pang-iinsulto, paninira, katulad ngayon, yung tungkol dyan sa photocopy ng pera. Hindi naman ganun ang ibig sabihin nun. Ay ngayon, kaya lang mayroon ngayong yung mga nagpo-photocopy ng pera, pinaglalaruan yung pera, ano yun, pwede silang makasuhan nun. Ayan. Pag nakasuhan na naman yan, sasabihin na naman harassment. Yan ang problema dito sa mga DDS. Pag may ginagawang mali, bawal, tapos kinasuhan mo, sisigaw ng harassment. Di ba? Ganyan itong mga DDS na ito eh. Kaya, kapag inano mo, katulad din ng councilor sa Sultan Kudarat, binibira si Terry doon. Pag nasapak niya daw itong taong ito, ewan na lang. Tapos kakasuhan ni Terry doon, sasabihin na hack yung kanyang account. Wala talaga itong mga mga kabunyog. Yan yung problema sa mga DDS. Hindi kayang panindigan yung kanilang mga ginagawa eh. Ako nung nag-vlog ako kay Marcoleta. 'Di ba sabi ko, huwag kayong maniwala sa mga panlilinlang at pakulo ni Marcoleta. Nung pinatawag ako sa kamera, pinapagsuri ako ni Marcoleta. I want him to apologize, Mr. Chair. Sabi ko, I'm sorry, Mr. Chair, I will not apologize. Opinion ko 'yon. Yun, ganun dapat. 'Di ba? Ganun dapat. Kung opinion mo, panindigan mo. Hindi pwede yung Ako din, pinatawag din ako ng NBI. Nag-i-inciting to sedition daw ako. Ang mga sinasabi ko daw ay kontra sa gobyerno. Pinatawag ako ng NBI. Tanda ko pa yung pitsa. May 14, 2025. Hindi totoo lang. NBI ng Administrasyong Marcos. May 2 vlogs ako na topics. Ang una yung tungkol sa national budget ng 2025. Pinatawag ako. Hindi ko tinanggi na ako ang gumawa niyan. Ako po ang gumawa niyan. Totoo yan. Walang Ako talaga ang nag-live niyan. Ako po yan. Attorney Insurrecto. Bakit sasabihin ko bang hindi ako ang niyan? Siguro na-hack yung account ko. Hindi ganoon. Hindi ganoon. Nung nandun kami sa kamera, inaano ako ni Marcoleta, I want him to apologize, Mr. Chair. Sabi ko, I'm sorry, Mr. Chair, I will not apologize. Opinion ko yun. Ganoon. Bakit yung mga ginagawa mo, i-deny mo? Hindi ganoon ang tama. Di ba? Hindi ganoon ang tama. Kung ginawa mo, panindigan mo. Ako, may mga staff ako. Pero hindi ko gagawin na sasabihin ko, hindi naman ako ang nag-live niyan, staff ko. Hindi ganyan. Kaya ako, hindi naman, nakikita niyo ba akong nagmumura? Nakikita niyo ba akong napapanood niyo ba akong wala akong minumurang tao. Kahit na nga nangyari yan kay Marcoleta, hindi ko naman siya, hindi ba? Hindi ko magsasabi akong tama lang yan. Wala akong ganun. Nung tungkol nga sa wig ni Marcoleta, sabi ko tama lang yun. Huwag na nating i-humiliate, arestado na eh. Di ba? Di ba? Ganun dapat. Ano yun eh. Nung pinatawag kami sa kamera, yung mga vloggers, ako lang yung hindi DDS dun eh. Lahat ng mga pinatawag dun DDS eh. Fake news daw. Fake news. Ako pala, pinatawag pala ako dun. Akala nila sa akin DDS. Kasi may mga topics akong kontra din talaga sa gobyerno. Totoo naman yun. Ako kasi pag mali. Kinasuhan ako ng NBI. Inciting to sedition daw ako. Sabi ko, kailan ba ako nag-incite ng sedition? Wala na. Ngayon, hindi ko alam kung dismissed na yun o ano. Hindi ko alam kung dismissed na yun. Pero nagdepensa ako. Hindi ko dininay. Ako yan, insurrecto. Ako din yan, Attorney Ricky Tumuturgo. Di ba? Ganun yun. Ngayon, itong mga DDS, kung ano-ano nang ginagawang mga sa halip na harapin yung mga issue laban kay Sara Duterte, yung mga sa impeachment, hindi.
Ang ginagawang issue, yung laway na daw sa side lips ni Beatrix Listro. Yung baku-bakong mukha daw. Tama ba yun? Tapos ngayon, yung pera, nagre-reproduce ng pera, pwede na pala ngayon ng photocopy, sabi ni Atty. Ligutan. Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Wala talaga itong mga DDS. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag nagtatanong na siya on asking the prosecution or